Bukas nga po ay ito na muli ng ating Pangulo at siguro kung isusuma lamang natin ang talumpati ng sinumang Pangulo, ito man ay sa loob ng 1 o 2 oras, karaniwan ito ay may kinalaman sa pagsulong o pag-unlad ng bansa. At para mangyari yon, kailangang gawin lahat ng gobyerno. At dapat lang, hindi naman po pwede na meron kang nais marating o maabot, tapos wala kang gagawin. Ay isipin nyo kung sa mga bagay na ito, kailangan natin gawin ang lahat. Papaano pa kung may kinalaman ito sa ating pananampalataya, sa ating kaligtasan, sa mga bagay na may kinalaman sa hinaharap. Muli, hindi natin ito inaasahan sa ating gobyerno o sa mga mga mananampalataya, pero ito yung inaasahan sa atin. Nabanggit ko na ang ating pananampalataya ay isang bagay na tinanggap na natin. Hindi ito isang bagay na tatanggapin pa lamang natin in the future, bagaman hindi pa lubos, pero tinanggap na natin ito. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ganyang kaisipan, higit tayong may dahilan na gawin ang lahat para dito. Hindi ito yung isang bagay na dahil tinanggap mo na, ay wala ka nang gagawin. Parang para saan pa? Meron ganyang kaisipan, subalit hindi ganyan. Sa halip kabaliktaran, sa halip na maging passive ka, ay dapat mas maging active ka. At sa ating pagpapatuloy, sa ating seryeng ito, muli ay iniimbita ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 1, at ang ating teksto lamang ngayon ay mula talatang 6 hanggang unang bahagi ng talatang 7. Pero nais kong basahin natin muli mula talatang 1 hanggang talatang 7 sa unang bahagi. Ikalawang Pedro 1 hanggang unang bahagi ng talatang 7. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Hesukristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya ng gaya sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, tumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ay pinagkaloob sa atin ng Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging maka-Diyos, at ang pagiging maka-Diyos ng pagmamahal sa kapatid. Muli ito yung ikalawang sulat ni Pedro sa mga mananampalataya na ayon na rin sa kanyang unang sulat, sa Kabanata 1, talatang 1, ay para sa mga mananampalataya na nangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Merong mga scholar na hindi kinikilala na ito ay parang pangalawang sulat ni Pedro, kasunod ng kanyang unang sulat, pero ayon na rin sa Kabanatang 3, talatang 1 ng 2 Peter, ay tinitingnan natin at personally, naniniwala ako na ito ay ikalawang sulat ni Pedro
na hindi yung meron pa at iba ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ayon na rin kay Pedro, siya ay malapit ng mamatay. At iyon na rin ay ayon sa ipinahayag sa kanya ng Panginoon. Pero bago yon, dito si Pedro, makikita natin ang napakalaking puso ni Pedro bilang isang pastor, bilang isang nangunguna sa masasabi nating isang iglesia. At napakaganda nga ng naisipalala dito ni Pedro, ito ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Napakahalaga nito mga kapatid at kaugnay sa pananampalatayang ito. Ipinakita dito ni Pedro na ito daw ay sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ninais ko na basahin muli natin yan. At yan ang sinabi sa talatang 1. Napakaganda nung gustong ipakita dyan ni Pedro. Gustong ipakita dyan na wala tayong anumang bahagi o ambag sa ating pananampalataya. At muli, napakagandang paalala yan sa atin. Marahil malimit natin yung marinig, pero sa paminsan-minsan o sa tuwina, napakahalaga na tayo ay mapanariwa sa katotohanan ito. Huwag nating isipin na mayroon tayong bahagi ni katiting sa ating pananampalataya. At ito ay maganda rin paalala sa mga wala pang pananampalataya kay Jesucristo. Gusto kong sabihin sa inyo na kung wala kayong pananampalataya o hindi kayo mananampalataya kay Jesucristo, wala kayong kaligtasan. Gusto kong sabihin sa inyo na walang magagawa ang anumang pagsisikap para matamo nyo ang kaligtasan. Yan ay kapos at kapos. Mabibigo at mabibigo kayo. Kaya minsan pa, ang apel ako sa inyo, kung mayroon man akong kinakausap sa bulwagang ito, alam nyo ang inyong kalalagayan, alam nyo ang inyong sarili, maging sa inyo na marahil nasa inyong mga tahanan at nakakapakinig ng mensaheng ito. Ang apel ako sa inyo na marahil paulit-ulit ay ilagay ninyo ang inyong pagsisikap sa pananampalataya kay Jesucristo. At kay Jesucristo lamang. Pero para sa mga mananampalataya na, para sa may pananampalataya na kay Jesucristo, dapat ay nakikita yung pagsisikap dito. At ito nga sinasabi dito ni Pedro sa talatang 5, sa unang bahagi, at dahil dito, mapapansin nyo yung transition. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya para tustusan ang inyong pananampalataya. At dito nga si Pedro ay nagbigay ng 7 halimbawa at ito ay tinatawag nating mga biyaya o graces. Kaya muli ito yung aking mensahe ngayong hapon, katulad ng mensahe ng isang linggo, ang tumanggap ng mahalagang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagsisikap na tustusan ito ng mga biyaya. Ang tumanggap o yung pinagkalooban ng mahalagang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagsisikap na tustusan ito ng mga biyaya. Totoo na hindi tayo maliligtas sa anumang pagsisikap, pero bilang mga ligtas, dapat na doon ang ating pagsisikap dito. Huwag tayong magkakamali dito mga kapatid. Maraming bahagi sa Biblia na nagsasabi patungkol dito. Philippians 2 verse 12 sa unang bahagi, work out your salvation with fear and trembling. Mapapansin nyo, yung iniuugnay, yung pagsisikap, yung pagtatrabaho sa usapin ng kaligtasan. May mga tao na dahil tinanggap ng araw nila, wala nang anumang pagtatrabaho. Nabanggit ko na may mga tao na nagsisikap sa isang bagay na hindi naman talaga tiyak. Ang isang ginamit ko lang halimbawa ay
patungkol sa pag-aaral. Halimbawa, kung ikaw ay isang estudyante, marahil dahil meron kang hangarin, meron kang goal na magsisikap akong mabuti sa pag-aaral at isang araw magiging ganun ako. Walang masamang magsikap, pero gaano ka nakatitiyak na matapos kang magsikap sa iyong pag-aaral ay yung iyong tinatanaw ay ganun nga nangyari. Maraming ganun, pero hindi 100%. At ang mas malala pa, may mga tao na nagsisikap kahit pa sa isang kabulaanan o yung hindi naman talaga mangyayari. Halimbawa, yung sinasabi nila na makakatukla sila na kahit na isang piraso ng ebidensya para patunayan ang kanilang sinasabing evolution, ay hindi kailanman mangyayari. Lahat ay kabulaanan, kahit pa sila ay ubusin nila marahil ang kanilang salapi. Gaya marahil sa Amerika, millions of dollars ay na-spend na sa mga bagay na ito for so many years, pero wala. At may nag-aangkin na mayroong isang ebidensya, pero kalaunan siya mismo ay umamin na hindi yung totoo. Pero hindi ganyan ang ating pananampalataya. Grabing katiyakan, meron tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. At dahil doon, meron tayong higit na dahilan na gawin ang lahat para dito. At kaugnay nga sa 7 biyaya na binanggit dito ni Pedro, huwag nating isipin na 7 mga biyaya. Nag-i-stick lang tayo dito, pwede nating palawakin pa yan. Marahil hindi natin matatapos pag pinag-usapan ang mga biyaya. Pero meron lamang 7 na binanggit dito si Pedro at marahil ito yung pinaka-concern niya sa kanyang ikalawang sulat na ito. At tinunghayan na nga natin ang 4 dito: kabutihan, kaalaman, pagpipigil, at pagtitiis. At ngayon ay nais kong tunghayan natin ang 2 pa dito. Una, biyaya ng pagiging makadiyos. Biyaya ng pagiging makadiyos. At pangalawa ay biyaya ng pagmamahal sa kapatid. Biyaya ng pagmamahal sa kapatid. So yung unang bagay na ikalima na sinabi dito ni Pedro ay ang biyaya ng pagiging makadiyos, godliness. Alam nyo, pag sinabing makadiyos o yung pagiging godly, ang ginamit sa, napakaganda ng pangalan nito, ginamit sa original, sa Greek, ay eusebia. Ang maiisip mo agad dyan, pag sinabing eusebia, ay yung debosyon mo sa Diyos. Malalim na debosyon mo sa Diyos, ibig sabihin, walang ibang bagay na nakahigat sa iyo liban sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng eusebia. At tama yan. Pero papaano naman kapag sinabing hindi makadiyos? O yung ungodly, tinatawag nating ungodly. Ano namang pagkakakilanlan niya? Kung ang eusebia, grabe yung debosyon niya sa Diyos, walang nang makahihigit sa Diyos, anumang bagay, ano naman, yung hindi makadiyos. Ay alam nyo, ayon lamang sa konteksto ng sulat na to ni Pedro, ito ay mga tao na sakim o ganid sa salapi. Marahil yung kabaliktaran ng sinasabi dito ni Pedro. Pwede kang mag-isip ng kabaliktaran ng pagiging makadiyos. Pero isa dito at sa sulat na ito ni Pedro, makikita natin ito. Yan ay isang taong ganid. Sakim sa salapi. So ang pagiging makadiyos ay hindi ganid o sakim o gahaman sa salapi. Nakita natin yung isa sa mga gagawin daw ng mga bulaang gurong ito na binabanggit dito ni Pedro. Gagawin sa mga mananampalatayang ito na kanyang sinulatan at ngayon nagpapaalala siya. Nakita natin na pagsasamantalahan daw sila ng mga taong ito.
Pag sinabing pagsasamantalahan, malamang-lamang na ito ay may kinalaman sa salapi at malamang-lamang na huhut-hutan sila ng mga taong ito sa isang kadahilanan, yun ay dahil sa kanilang kasakiman. So mapapansin nyo kung anong klaseng mga taong ito. Sila'y masasama, mga immoral, sila'y hindi maka-Diyos. At ang isa lamang pagkakakilanlan ng ganyang mga tao ay ang pagiging sakim sa salapi. Maalala nyo na inihalintulad ang mga taong ito o sumunod ang mga taong ito sa lakad ni Balaam. In chapter 2 verse 15. At pamilyar tayo kay Balaam. Alam natin na siya isang propeta na mukhang pera. Pag sinabing prophet Balaam, gahaman sa salapi. Yan marahil agad ang maiisip mo sa kanya. So muli mapapansin nyo kung anong klaseng mga tao ito, pero hindi tayo ganito. Kung ang mga taong ito pinapatakbo ng kasakiman, hindi tayo dapat ganito at dito kaiingat tayo mga kapatid. Huwag nating isipin na kung aktibo tayo sa mga gawain sa iglesia. Isang halimbawa na ang pagsamba tuwing araw ng linggo ay parang napakamaka-Diyos na natin. Hindi, nagkakamali tayo. Bagaman totoo at marapat lamang na tayo ay nasa pagsamba tuwing araw ng linggo. At aking pinapaalalahanan ng mga kapatid na walang pagpapahalaga sa araw ng linggo. Na dapat ay nasa pagtitipon ka, nasa pagsamba ka sa Diyos. Pero para sa mga nag-iisip na parang dahil ikaw ay nasa pagtitipon, okay ka na, maka-Diyos ka na, medyo nagkakamali ka ng kaisipan. Merong marahil nasa pagtitipon pero ang kanyang puso ay malayo sa Diyos pero malapit sa salapi. Alam niyo, hindi ba pagtatakpa ng panlabas na gawain ang laman ng ating mga puso? Bagaman marahil sumasamba tayo sa Diyos, pero puno ng kasakiman ang ating mga puso. Maalala niyo na mga taong ito ay naging bahagi o miyembro ng iglesia. Ibig sabihin, nakakasama sila sa mga pagtitipon ng iglesia. At ang isang malinaw na binanggit doon ay yung handaan, nakakasalo sa mga handaan, malamang-lamang na ang tinutukoy ay banal na hapunan. Ay isipin nyo kasama sa isang napakahalagang gawain ng mga niligtas ni Kristo. Pero puno ng kasakiman ng mga puso. Sinabi sa Kabanata 2, talatang 13 hanggang 15, patungkol sa kanila na pagdurusa ng parusa sa paggawa ng masama, itinuturing nilang isang kaligayahan na magpakalayaw kung araw. Sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya habang sila ay nakikisalo sa inyong mga handaan. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala ng kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila, palibhas ay sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na umibig sa kabayaran ng palikuan. So dyan mapapansin nyo na hindi sapat na nakikiisa tayo sa mga pagtitipon. Sana wala sino man sa atin dito. So pinag-uusapan dito yung ating mga puso. Mapapansin nyo na hindi sinabi dyan ng mga tao daw na ito ay may, sinabi sa ating binasa na ang mga tao daw na ito ay may mga puso na sanay sa kasakiman. Iisipin nyo. Anong ibig sabihin nung may mga puso na sanay sa kasakiman?
Gustong ipakita dyan na wala nang ibang inisip ang mga taong ito, kundi ang magkaroon ng salapi, kundi ang magkamal ng salapi. Marahil kada kibot ng kanilang isip, ang kanilang iniisip ay paano ba tayo magkakapera? Paano ba tayo magkakasalapi? Lalo na kung malaki. At ganyan ang mga taong ganid. Ganyan ang mga taong may mga pusong sanay sa kasakiman. Kaya hindi nakapagtataka na pagsamantala ng mga taong ito o mga mananampalatayang ito. Walang nakapagtataka doon. Muli dito, kaya nga tayo mga kapatid, baka hindi natin mamalayan na pinapatakbo na pala tayo ng salapi sa ating mga buhay. May mga tao na parang hindi mabubuhay na walang salapi. Ngayon, marahil pwede nyo akong i-challenge, Brad, mabubuhay ka ba na wala kang pera? Totoo na kailangan natin ng salapi para tayo mabuhay. Pero iba yung mga tao na parang hindi mabubuhay ng walang salapi. Lalo kung malaki. Marahil narinig na ng marami sa atin itong mga halos kamakailan ko lang narinig itong mga pogo, particularly itong mga illegal na pogo. Bakit illegal? Na nadamay pati yung mga marahil lihitimo at marahil may mga magagandang hangarin. Bagaman marahil hindi ako sumasang-ayon sa mga online gaming, kung ano pa man. Pero partikular sa mga taong ito, sila ay pinapatakbo ng kanilang kasakiman. Walang duda doon. Pero hindi tayo dapat maging ganito mga kapatid. Ang hamon ko ay, ipakita mo ang iyong pagiging makadiyos sa pamamagitan ng hindi pagiging ganit o sa salapi. Ganun kasimple mo ipakita yung iyong pagiging makadiyos. Marahil sa maraming bagay, pwede mong ipakita na ikaw ay makadiyos. Pero ito yung isang hamon sa atin, ipakita mo sa iyong pagiging ganit sa salapi. Nababanggit ko na napakaganda na naging bunga ng pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ay sa pamamagitan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Ipinakita dito na sa pamamagitan nito, ipinagkaloob sa atin ang lahat ng kailangan natin sa buhay at pagiging makadiyos. At ang isang layunin nito ay upang maging kabahagi daw tayo ng likas ng Diyos. Isipin nyo yung pagkakilala mo kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagkatawag sa iyo ng Diyos. Ang isang layunin noon ay para maging kabahagi tayo ng likas ng Diyos. Ngayon, anong ibig sabihin ng likas ng Diyos? Ang kanyang pagiging banal. Yan marahil ang isa at una mong maiisip kapag pinag-usapan ang likas ng Diyos, His divine nature. Ngayon, paano natin masasabi na tayo ay banal o kabahagi ng likas ng Diyos kung tayo ay sakim o ganit sa salapi? Hindi yata consistent yon. Hindi yan ang likas ng Diyos. Ang Diyos hindi ganid. Sa katunayan ng Diyos, sobrang mapagbigay. Sa katunayan, isa pa sa binanggit na layunin nito ay upang tayo daw ay makatakas sa kabulokang nasa sanlibutan. At yun daw ay dahil sa ating masamang pagnanasa. So mapapansin nyo na maging ang kasakiman ay isang kabulukang nasa sanlibutan na kung saan ay nangyayari daw dahil sa ating masamang pagnanasa. Pero mga kapatid, pinalaya na tayo sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, hindi ito dapat umiral sa atin. Hindi natin sinasabi dito na hindi na ito umiiral sa atin. Hindi. Yun ay dahil makasalanan pa rin tayo, pero hindi dapat ito yung mamayani sa atin. Iba yung umiiral sa pinapairal. At kung minsan, ito ang problema natin. Kung minsan ay mas pinapairal natin ng ating kasakiman.
Pero hindi ganyan ang dapat mangyari sa atin. Yung isang linggo ay nabanggit ko ang mga Puritans at isa sa mga itinuturing na golden age nga daw, itong panahon ng mga Puritans sa kasaysayan ng Kristyanismo. At isa sa mga pagkakakilanlan nila ay ang kanilang pagiging makadiyos. At marahil sasang-ayunan niyo ako dyan, bakit isa yan sa masasabi natin pagkakakilanlan nila ay sapagkat hindi sila mga ganid. Hindi sila mga sakim sa salapi. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa kanila ay mas pinili na maging mahirap. Hindi ko sila sinasang-ayunan sa bahaging yung pinili nila na mas maging arabagang dukha. Pero naiintindihan ko sila kung bakit nahulog sila sa ganon. At ang isang patunay lamang na sila hindi mga ganid ay ang Puritan na si Jeremiah Burroughs na may libro na The Rare Jewel of Christian Contentment. Yan ang kailangan ng mga Kristiyano sa halip na maging sakim ganid ay ang masiyahan sa meron siya. Pangalawang bagay ay ang biyaya ng pagmamahal sa kapatid o brotherly kindness. Ang interesting sa biyayang ito, ang salitang ginamit sa orihinal, sa Greek ay Philadelphia. At pag sinabing Philadelphia, ito ay pumapatungkol sa iyong pagpapahalaga sa iyong kapatid. Sa tinatawag na community of believers o yung mga taong iniligtas ni Kristo. So, ang pagmamahal sa kapatid ay nagpapahalaga sa kapakanan nito. Kung sinasabi mong ikaw ay nagmamahal sa iyong kapatid, nagpapahalaga sa kanya sa kapakanan nito, sa kapakanan niya. Maalala niyo ng mga bulangguro na sinasabi dito ni Pedro ay walang pagpapahalaga sa mga tao sa loob ng iglesia. Sa katunayan ay pinagsasamantalahan sila ng mga to. Maalala niyo ng mga sakim sila at kung ikaw ay sakim, hindi mo maiisip ang iba. Ang iisipin mo na lamang ay ang iyong sarili, ang iyong kapakanan, kung ano makabubuti sa iyo. Pero hindi ganyan ang mga iniligtas ni Kristo. Ang mga iniligtas ni Kristo ay marunong magpahalaga sa iba. Sa kanyang mga kapatid. Alam nyo, yung pagpapahalaga, yung isang interesting pa dito, yung binabanggit dito na concern, ay higit ito sa pagpapahalaga na iniuukol natin sa ating mga sariling pamilya o yung tinatawag nating kadugo. Yan ang ibig sabihin ng Philadelphia. Hindi natin sinasabi dito na huwag nating pahalagahan ang ating relasyon sa ating pamilya, sa ating mga kadugo. Huwag tayong magkamali ng pag-unawa dito. Pero pinapakita dito yung kaibahan ng ating relasyon. Ito ang ating mga mahal sa buhay. Ito ang ating mga kapatid. Huwag nating paglabanin, pero pag-ibahin natin. At hindi nakapagtataka ito, mga kapatid. Sapagkat siya'y kapatid mo kay Kristo. Pareho kayong kabilang sa kalipunan ng mga tinubos ni Kristo. Kung ganyan ang iyong kaisipan, hindi mo ba pahahalagahan ang iyong kapatid? Muli din natin sinasabi dito na huwag nating pahalagahan yung relasyon natin sa ating pamilya. Pero magkaiba. At muli hindi nakapagtataka ito sapagkat ang atin mang Panginoong Hesus ay nagsabi na kung yun daw ating pag-ibig sa ating sambahayan, tatay, nanay,
ate, kuya, kapatid na lalaki, babae, nang higit sa kanya. Ano sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi siya karapat-dapat na maging alagad niya. So mapapansin nyo yung kaibahan ng ating relasyon sa ating mga kapatid kumpara sa mga taong walang pagkakakilala kay Kristo. At yun ay kahit pa iyong kadugo. At makikita nyo yan sa iba't ibang pagkakataon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa halip na kalooban ng iyong pamilya ang sundin, ang sinusunod mo kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi natin. Nakaibahan. At kuminsan ito ang problema natin. Kuminsan ay walang pagpapahalaga na umiiral sa loob ng iglesia. Sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kuminsan ang mas umiiral sa atin ay pansariling kapakanan. Kung ano yung makabubuti sa atin. Alam niyo kung si Kristo ay mas pinili na pahalagahan ng kanyang sarili, sana hindi siya nagdusa sa krus. Marahil hindi niya iniwan ang kanyang napakagandang kalalagayan sa piling ng kanyang ama doon sa kalangitan. Sa kanyang maluwalhating kalalagayan. Pero hindi ganyan ang ginawa ni Kristo. At ganyan ang inaasahan sa atin. Kung paanong inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin, ay gayon daw natin ialay ang ating mga sarili sa ating mga kapatid. Hindi ko nababasahin, yan yung binasa kanina sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 16. Sa isang lipunan o sa isang bansa, may mga tinatawag na mga nasa laylayan, yung mga marginalized people or sector. Pero alam nyo, kahit sila nasa laylayan, bahagi sila ng programa ng gobyerno. Ibig sabihin, pinapahalagahan sila ng gobyerno. At kung hindi sila pahalagahan ng gobyerno, napakapangit ng isang gobyerno. Isipin nyo, tingnan nyo yan sa loob ng iglesia. Di ba hamak na napakapangit na kung mayroong bahagi sa iglesia, miyembro ng iglesia, na hindi mo pinapahalagahan, na wala kang pakialam. Napakapangit. Ang hamon ko ay ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kapatid sa paraan ng iyong pagpapahalaga dito. Kung ang mga bulaanggurong ito ay walang pagpapahalaga sa mga tao sa loob ng iglesia, pinagsasamantalahan nila ang mga ito dahil sa kanilang kasakiman, hindi ganito dapat mangyari sa atin. Alam niyo, sa kalooban ng Panginoon, ay matatapos tayo sa napakaikling series na ito. Sa susunod na linggo, at ang tutunghayan natin doon ay ang biyaya ng pag-ibig. Yan yung huli na binanggit dito ni Pedro. At doon ay makikita natin kung bakit hindi tayo dapat maging tulad ng mga bulaanggurong ito. Mas mabibigyan natin yan ng diin. Pero para bigyan lamang kayo ng hint sa ating huling mensaheng yon, again, Lord willing, makikita natin na iyon ay dahil tayo ay iniligtas ni Kristo. At hindi ganyan ng mga bulaangguro. Ibang-iba ang kalalagayan natin sa kanila. Mabibigyan natin ng diin yung pagkakaiba natin sa kanila. Pero hintay kayo ng konti. So dyan mapapansin nyo, kung hindi tayo dapat maging tulad sa mga bulaanggurong ito, mga walang pagpapahalaga sa mga tao sa loob ng iglesia. Ngunit hindi tayo ganito mga kapatid. Ang mga taong iniligtas na Jesucristo ay
marunong magpahalaga sa kanyang kapwa iniligtas. At alam nyo, yung pagpapahalaga na tinutukoy dito ay malamang-lamang na may kinalaman sa napaka-practical na aspeto ng buhay ng mga mananampalatayang ito. At iyon ay yung kanilang pangangailangan. At kung nasa ganyang kalalagayan ng iyong kapatid, anong kailangan mong biyaya? Napakahalaga ng biyaya ng pagmamahal sa kanila. Ang Philadelphia. Noon pong around AD 400, meron pong isang pagan Roman soldier na nagngangalang Pachomius ay nakita yung mga Kristiyano, napakatagal na nagdadala ng mga pagkain doon sa mga kapwa nila na naging biktima ng tagutom at sakit. Ayon sa isang writer, sinabi niya sa kanyang libro, si Alvin Smith, sinabi niya in his book, Under the Influence, How Christianity Transforms Civilization, sinabi niya, Pachomius learned that they were people of a special religion and were called Christians. Curious, referring to him, curious to understand a doctrine which inspired them with so much humanity. Sabi pa ng writer, he studied it. And that was the beginning of his conversion. Grabing patotoo ng mga Kristiyano noon at sana ay ito rin yung magiging patotoo natin bilang isang iglesia. Makita kung gaano tayo nagpapahalaga sa ating mga kapatid. At sa tingin ko ito yung diwa ng himno na ating aawitin ngayon bilang tugon na pinamagatang okay sayang makita, how sweet, how heavenly is the sight. Ang sinabi sa 2 talata, sama-samang pinapasan ang mga kabigatan sa dusa at kasiyahan, may pagdadamayan. Awitin natin bilang tugon, okay sayang makita. Magwakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami muli sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na makatunghay sa iyong mga salita, marinig namin ang iyong tinig, Panginoon. Tunay na ito ay isang malaking papala, pabor para sa amin bilang isang iglesia na sa tuwina ay kailangang mapaalalahanan ng iyong mga salita. At muli salamat sa paalala na dapat kaming lumago sa biyaya ng pagiging makadiyos. Tunay na kinikilala namin na kami bilang mga tao na makasalanan pa rin ay nahuhulog sa pagkagahaman sa salapi. Tunay na ito ay ang pakikibaka namin sa mundong ito dahil mas pinipili namin ang pagpahalaga sa kayamanan kaysa sa iyo. Tulungan niyo kami, O Diyos, sa bagay na ito, maging sa aming pagpapahalaga sa aming mga kapatid. Tunay, O Diyos, na ito ay malaking hamon pa rin sa amin at tunay na biyayaan niyo kami. Sa bagay na ito, naway kami ay lalong lumago sa biyaya ng pagmamahal sa aming mga kapatid. O Diyos, salamat po sa mga oras na to. Salamat sa paalala minsan pa ng iyong salita at
Nawa maging sa aming mga kasama ngayong hapon, sa mga nasa bulwagan na to at maging sa mga nasa kanilang mga tahanan na wala pang pananampalataya sa iyo, O Diyos, naway wag nilang ilagay ang kanilang mga pagsisikap sa anumang bagay para matamo nilang kaligtasan, bagkus sila'y magsikap na ilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo lamang. Ngunit kami na mga may pananampalataya na, patuloy na tulungan niyo na gustusan ang aming pananampalataya, mga biyaya na kailangan namin sa buhay na ito, sa mundong ito na maraming mga hamon at pakaka. O Lord, tulungan niyo kami at sumami ka pa rin sa mga gawain pa rin namin sa ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen.